pastor eh. Ikaw na magsalita. Kaya na yun. Ganun po sa akin, nasiluwan na. Hindi, sabi ko po hindi nga sabi ko, na. Yan panda ko, yan. Tsaka ano ang ID nga. O tapos ang ID na baka may mga siya eh. Yung ganito, ikaw sa akin. Kaya gabalik ko yung ganito. Antay mo na lang si Kap mamaya. Ay, ito, ano ka na? I-memail ko pagdadaanin ko dito. Ito, pinapano nga lang ka. Tapos ID niya, papasok. Kaya sa tatlong. Pag nilibigay ko ito, ito pati, pinapasok. Yung pinapasok. Tapos pay ko. Kung kasi JR, hindi rin ka padala. Okay. Pwede na magsalita. Ano? Iyo. Marami na. Share mo natin, Bebe. Ayan yung... Mapagpalang gabi po, Barangay Santa Cruz. Sa loob at labas po rin na ating barangay, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Una po sa lahat, binabati po namin ng maligayang kaarawan, si Ate Sexy, Rason Binatero. At maraming salamat po sa masaganang tanghalian kanina. Kasi bayani. At sa aking pinsan, Bayani Villanueva, maligayang kaarawan din po. Alam po namin, bukas naman po ang celebration. Mapagpalang gabi po, Ma'am Celia Nagum from Denmark. Magandang gabi po sa inyo. Sa ating mahal na pastora, Siya Soriano, mapagpalang gabi po. Ingat po tayo. Kay Kad Damaso, magandang gabi po. Kay Judy Orgonyom from Purok 3, mapagpalang gabi po. Kay sa aking pamangkin, Yoli Balmayo Martin, isang mapagpalang gabi. Sa asawa ng ating pastor, Ma'am Ching Pablo, mapagpalang gabi po. Kay Mini Dayaw Villegas, mapagpalang gabi po. Kay Pausta Almeida Nagum, magandang gabi po. Kay Mirna Damaso, isang mapagpalang gabi. Sa ating pong pinakamagandang konsehala, Luz Bertido, mapagpalang gabi po. Sa aking pamangkin, Susie Dirus, magandang gabi po. Sa aking pong idol, Pastor Mark Casino, mapagpalang gabi po. Kay Concepcion Alipero, from Purok 3, mapagpalang gabi po. Kay Ma'am Belinda Dasig, mapagpalang gabi po. Kay Ate Ami Aguasa, mapagpalang gabi po. Kay Ate Tess Zapata, mapagpalang gabi po. Sa aking president ng BHW, Filomena Valerio, mapagpalang gabi po. Kay Ma'am Peb Almaras, mapagpalang gabi po. Kay Doña Nelia Juanitas Cordero, mapagpalang gabi po.
Sa ating po mga kabarangay, tumatanggap pa po kami ng mga pinagbasyuhan nyo ng Clorox, Downy. Malaki pa po ang kulang sa ating parol. Kung pwede po, pakibalibag nyo na lang po rito sa barangay para nun makadagdag man lang po sa pangangailangan po ng ating parol. Sa masipag kong pamangkin, mapagpalang gabi sa iyo, Helen de la Cruz. Magandang gabi po, Pastor Charlie Pablo. Mapagpalang gabi po sa inyo dyan. Ipon sharing po mga kabarangay. Mapagpalang gabi po, Pastor Daniel Salas. Namimiss na po namin kayo rito. Kay Marisol Rivera Paxson, mapagpalang gabi po. Kay Ma'am Bing Risilis Malang from Pantok, mapagpalang gabi po dyan sa inyo dyan sa Pantok. Thank you po sa gabi-gabing pag-tune in. Kay Abay Catalina Penilla, mapagpalang gabi po sa inyo. Kay Mylene Santiago Abelardo, mapagpalang gabi po. Keep on sharing po mga kabarangay. Kay Ma'am Charito Bendijo, mapagpalang gabi po ma'am. Kay Ma'am Josephine Mamaklay, magandang gabi po. Kay Ate Dali Paxson, mapagpalang gabi po.
Kay Ate Cristina Celestina Morales Villegas, mapagpalang gabi po. Kay Ate Christy de Guzman, magandang gabi po. Kay Mr. Ramil Cordero, mapagpalang gabi po. Kay Ma'am Imelda Camwa, magandang gabi po. Kay Ma'am Enric Adam from Macarse, mapagpalang gabi po. Ang makakasama po natin ngayong gabi ay isang youth leader. Galing po siya kay Pastor Daniel Salas. Siya po yung hinangaan namin sa mga mabubuting salita ng Diyos na kanyang senior sa atin. Pakinggan po natin mabuti ang mga salita niya. Talagang napakaganda po. Siya po ang ating magiging tagapagbalita ngayon ng salita ng ating Panginoon. Walang iba po di ang batang-batang youth leader from TGIM. Walang iba po kundi si Mr. Christian Bansil. Magandang gabi po sa inyo. Okay na yan. Kita-kita ulit tayo. Praise God at muli tayong makakapakinig ng salita ng Panginoon sa buhay ko at naniniwala ako na may purpose ang lahat kung bakit nangyayari ito, no? Kung bakit nangyayari yung mga bagay na hindi natin naaasahan. Kasi ako, kahit ako, hindi ko rin inaasahan na mag-share dito ng salita ng ating Panginoon. Kaya, purihin ang Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Ang aking pong maibabahagi ay nasa aklat po ng 1 Corinto chapter 9 verse 16 to 23. Ito po ay mahaba masyado, pero ang ipinapakita dito ni Apostol Pablo, binibigyan niya ito ng kahalagahan kung paanong sa buhay natin bilang mga tao, bilang nakakilala sa Panginoon, napakahalaga na meron tayong ginagawang pangangaral sa salita ng Panginoon. Katulad nito, katulad ng mga iba't ibang ginagawa natin, kaya nga may mga evangelist, may mga pastor, para nang sa ganon, mas lubos nilang maipapangaral yung mga salita ng ating Panginoon, lalo na sa mga evangelist na kakilala kong mga pastor. Talagang kahit sa palengke, talagang may lakas loob sila. Bakit? Kasi alam nila kung sino yung pinaparangalan nila, tinataas nila sa buhay nila. Bakit napakahalaga po na sa ating pong buhay ay nakakapangaral tayo ng salita ng Panginoon. Ang buong katungkulan natin to preach the gospel of God. Yung salita ng Panginoon, dapat talaga meron tayo niyan. Para nang sa ganon, nakakabahagi tayo sa iba.
no? Sabi nga doon ni Pastor Rolly kanina na kahit na isang verse lang yung nalalaman mo, basta nasa iyong puso yung verse na yon, no? Kapag ito ay naibahagi mo sa isang taong nangangailangan, nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng Diyos sa buhay niya, talagang luluha siya. Bakit? Kasi yung salita ng Panginoon, hindi lang ito isang normal, kumbaga hindi lang ito isang ordinary, Ito ay isang makapangyarihang salita, Kumbaga, wag nating ihalin tulad yung salita ng tao sa salita ng Diyos kasi magkaiba talagang magkaiba. Kaya nga sa buhay natin, sa pangangaral ng salita ng Panginoon, hindi tinitignan ni Lord yung magaling ka, hindi tinitingnan ni Lord kung anong edad ka pa, kung bata ka pa ba. Kasi kapag bata ka pa, parang pagka may mga matatandang nakakapanginig sa'yo, parang hindi ka na nila paniniwalaan. Bakit? Bata ka pa eh. Pero hindi yun tinitingnan ni Lord. Ang tinitingnan ni Lord sa buhay natin, yung kung paano kang makapagpapahayag ng katotohanan. Kung paano mong maipahayag yung magandang balita sa mga tao. Kasi yan yung katungkulan natin eh. Kung bakit nandito tayo. Yung ibahagi o ipangaral yung salita ng ating Panginoon. Ang mga pinagkatiwalaan ng ebanghelyo ay dapat meron nito. Unang-una, may focus sa pagbabahagi or pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga si Apostol Pablo, talagang sulit eh. Talagang nilubos niya yung kanyang pangangaral. Mula nung siya ay nakakilala sa Panginoon. Ang sabi sa 1 Corinto chapter 9 verse 10, verse 19, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpapaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Tingnan mo yung kanyang diskarte, sa paglilingkod sa Panginoon. Talagang hindi siya alipin ng sino man dito sa mundo, pero nagpapaalipin siya. Kumbaga nagiging humble siya sa mga tao. Para nang sa ganon, mas lubos niyang magawa yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Once kasi na nangangaral tayo at nakikita yung ating ugali na ganito, imbis na hambog, sabi ni Pastor Rolly, hindi ka paniniwalaan. Kaya nga sa pangangaral, kinakailangan maging humble din. Amen? Kailangan mo ding maging humble. Pero may focus dapat yung ating pangangaral. Kasi once na wala tayong pag-focus, pagseseryoso sa pangangaral o sa salita ng Panginoon, hindi mo talaga mailalapit yung mga tao sa harapan ng Panginoon, sa paanan ng Panginoon. Hindi mo talaga sila mailalapit. Bakit? Hindi, kahit ikaw mismo hindi ka nagsiseryoso, wala kang ka-focus sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga na meron tayong focus, kasi si Apostol Pablo, yung kanyang buhay talagang nung mula nang nakilala niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng focus sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kita mo nga si Apostol Pablo lang yung walang asawa. Bakit? Karapatan niya ring mag-asawa eh. Pero yung karapatan na yun, tinalikuran niya yun. Bakit? Kasi yung buhay niya talagang ibinubuhos niya yung kanyang panahon sa pangangaral ng Panginoon. Sa salita ng Panginoon, talagang binubuhos niya. Kaya kay Apostol Pablo, talagang meron siyang focus sa pangangaral. Bakit? Kasi may mga tao talaga na mapipintasan ka pa rin kahit na nangangaral ka, kahit na ang salita ng Panginoon ang lumalabas sa bibig mo. May mga tao talaga na may maririnig kang ganito. Totoo naman yun eh, na talagang may mga tao na talagang, alam mo yun, nakamasid sa'yo palagi, ang tinitingnan na palagi sa'yo yung mga mali mo, pero hindi nila tinitingnan or hindi nila talaga naririnig yung binibitawan mo na salita ng Diyos na talagang kalooban din ng Lord. Amen? Kaya nga, napakalaga na sa isang pinagkatiwalaan ng Ebanghelyo ng Panginoon katulad natin, napakalaga na meron tayong focus.
hindi man tayo ganong kalakas, may lakas ng loob na maghayag or mangaral ng salita ng Panginoon. Maging seryoso tayo at talagang itanim natin sa ating mga puso, mga kapatid, na yung salita ng Panginoon dapat nasa puso natin. Kasi kahit na isang verse lang yung hawak mo, kapag ito ay ipinapangaral mo, kasi alam naman ni Lord talaga yung puso natin, laman ng puso natin. Hindi naman tinitingnan ni Lord kung marami kang memory verse, ganun. Hindi eh. Yung tinitingnan ni Lord dito kung paano mong i-apply yung salita niya sa buhay mo. Kaya nga, pagka talagang totoo ka sa salita ng Panginoon, talagang yung pangangaral, maaayos mo. Talagang may mararating yung pangangaral na ginagawa mo sa mga tao. At ito ay nakakalugod din naman. At bakit mo ito pinagpupursigihan? Kaya nga si Apostol Pablo, talagang nangangaral siya ng nangangaral. Bakit? Kasi alam niya yung pinapangaral niya. Yung pinapangaral niya, hindi lang naman ito tinapay na mabubulok na lang eh. Kasi ang sabi doon sa aklat ng Mateo 4:4 na ang salita ng Diyos ay kabusugan din natin. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya nga napakalaga na meron tayong salita ng Diyos. No? Napakalaga din na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Yan ang isa sa mga gusto ng Panginoon na pinapakinggan mo siya. Ano? Kasi diyan ka magsisimula, yung makakapakinig ka ng salita niya at magkakaroon ka ng interes sa salita niya, magkakaroon ka ng salita sa puso niya, tapos maibabahagi mo na to sa iba. Ano? Si Lord nang tutulong sa iyo, bibigyan kanya ng lakas ng loob para maipangaral mo to. Kasi ako din nung personally sa buhay ko dati, talagang nahihiya akong magbitaw ng word of God, no, lalo na sa maraming tao. Talagang utal ako pagka nagbabahagi ako. Bakit? Hindi pa talaga ganun kalalim yung puso ko sa salita ng Panginoon. Kaya nga nag-interest ako na nag-interest, no. Kaya nga napakahalaga na may focus ka sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Pangalawa, sa mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, meron tayo dapat marunong makibagay sa lahat ng tao. Napakahalaga nun na dapat ikaw ay nakikihalubilo sa mga taong na natuturuan mo, nasisharean mo. Bakit? Para mas mabilis mo silang mailapit sa Panginoon. Ano? Mas mabilis mo silang maidala sa Diyos. Bakit? Kasi may mga tao talaga na bangot. No, kahit na napakaganda ng mensahe, pero kapag alam mo yon, yung kasi naranasan ko din yun yung halos inaantok ako sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero pag ikaw ay meron kang marunong kang makibagay sa natuturuan mo, sa nababahaginan mo ng salita ng Panginoon, talagang talagang kinasasabikan ka. Yun naman yung gusto ni Lord Yun din binitaw ni Apostol Pablo, na dapat kang kawilihan ng mga tao. Kailangan ka dapat kawilihan. Kasi kapag ka nasanay na sila sayo, talagang hahanap-hanapin ka nila. No? Kaya nga katulad ni ate kanina na namimiss na si pastor. Bakit? Kinawiwilihan. Hindi porkit lingkod ng Diyos, hanapin na. Kundi kinawiwilihan. Dapat tayong kawilihan sa pangangaral. At dapat meron tayong kumbaga marunong tayong makibagay sa mga tao. Yun din ang isa sa mga gusto ng tao, na nakikibagay ka. Kumbaga close na close kayo, ganun. Kahit na first time nyo lang nagkita. Kaya nga kahapon talagang punta kami sa compound ni Gob Umali, na alam mo yon, yung mga kabataan talagang yung kanilang mga salita, halos pag kinausap mo lang sila, nakakapagbahagi sila ng isang verse lang. Talagang malaking impact na yun sa buhay natin. Kasi isa yon sa mga makakatulong sa atin, isa yon sa mga makakadagdag sa ating pananampalataya. Kaya nga napakahalaga na sa pangangaral natin, marunong tayong makibagay sa lahat ng tao. Yung una, meron tayong focus. Yung pangalawa, marunong tayong makibagay sa lahat ng tao. Kasi
ang sabi doon ni Apostol Pablo kay Timoteo na bilang mga kabataan, kumbaga wag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan, no? Sikapin mong matularang kanila, ng mga mananampalataya sa pagsasalita, sa pangangaral, sa pamumuhay ng malinis, no? Yun yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 4 verse 6 na alam mo yon, yung mas mabilis kanilang makilala kapag ikaw ay magaling at kapag ito ay naia-apply mo din sa buhay mo habang ikaw ay nagpi-preach ng gospel, nagtuturo sa kanila ng word of God. Talagang madadama nila yon kasi kilala kanila kung paano yung ugali mo, kung paano mo silang kinikare, kung paano mo silang, alam mo yon, sinasamahan sa buhay. Kaya nga may mga pastor na kapag walang gawain, katulad ng pandemya noon, na nag-lockdown, na wala lahat ng mga gawain, mga gathering, ano yung ginagawa ng pastor? No, sila'y lumalabas para bisitahin yung kanilang mga miyembro. Kumbaga, marunong silang makibagay sa lahat ng tao. Kasi hindi na talaga lumalabas yung mga tao noon. Kasi nakakalungkot din kasi buwan na rin yung tumagal nung walang Kaya nga ang ginagawa na lang din namin nila pastor sa bahay, nag-set kami ng live tuwing gabi, tuwing Monday to Friday. No? Kaya nga natutuwa ako kasi dito sa barangay ng Santa Cruz, isa sa mga pinagpe-pray namin na may gagamitin si Lord na maihayag, maipangaral yung salita ng Panginoon. Ito na nga ngayon na nandito na rin ako na nag-share ng salita ng Panginoon kasi nga ito ay kalooban ng Panginoon at hindi natin ito naaasahan. Hindi natin ito inaasahan. Amen? Hindi natin ito inaasahan. Kaya nga patuloy tayong sumunod, magtiwala at mangaral ng salita ng ating Panginoon. Pangatlo, kailangan handang magsakripisyo. Sa pangangaral, kailangan ng sakripisyo. No, hindi pwedeng ikaw lagi yung sinasakripisyo. Hindi ikaw lagi yung natutulungan kumbaga. Kasi napakahalaga na sa pangangaral, meron kang ginagawa. Alam kasi ni Lord kung anong ginagawa mo. Sa pangangaral, alam ni Lord. Kasi si Apostol Pablo, talagang yung sakripisyo niya, grabe. Kasi sa panahon nun, wala namang sasakyan Talagang naglalakad lang siya. Pumupunta siya sa mga templo, sa mga, alam mo yon, talagang kung titingnan natin, baka makapal na yung paa ni Apostol Pablo kakalakad sa pangangaral. Bakit? Kasi yun yung isa sa mga sakripisyo niyang ginagawa sa panahon ng pangangaral niya sa salita ng Panginoon. Tayo ngayon, sa panahon natin, no? Makakapangaral ka, dyan lang. Talagang kaya mo pagka malakas yung loob mo. Pero pagka sa malalayo, kailangan ng motor, kailangan ng sasakyan, di ba? Si Apostol Pablo, grabe yung kanyang sakripisyo. Tingnan mo nga, hindi siya nag-asawa para lang ipangaral niya yung salita ng Panginoon. No? Kaya nga sa buhay natin, kailangan ng sakripisyo. Sa lahat naman ng bagay, kailangan natin ng sakripisyo. Kasi ang may pagsasakripisyo, mahal niya si Lord. No? Lalo na sa gawain ng Panginoon, kapag siya ay nagsasakripisyo ng time, sa Panginoon, sa gathering, sa mga pagtitipon ng Panginoon, talagang alam yun ni Lord, talagang alam mo yun, tatanggap ka na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 23, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita. Ayan yung sabi ni Apostol Pablo, upang makabahagi ako sa mga pagpapalang nito. May pagpapala habang the more na nangangaral ka ng salita ng Panginoon, kinakalat mo mismo yung salita ng Panginoon, meron ka ditong mapapala meron ka ditong mapapala. Ang masakit dito, yung sa dami-dami mong ginagawa, yung salita ng Panginoon, nakakalimutan. Kaya nga sa buhay natin, kailangan na meron tayong baon na salita ng Panginoon. Meron tayong daladalang salita ng Panginoon. Kahit na, sabi ko nga, kahit na isang verse lang yan, kapag nasa puso mo yan. Kaya nga may life verse, may memory verse, di ba? Kaya nga pinapakabisado tayo ng mga pastor,
dapat may panghawakan ka. Yung iba naman nilalagay sa bio para hindi makalimutan, para makita, ano? Ganun sa buhay natin bilang mga mananampalataya na napakalaga na meron tayong salita ng Panginoon. Kaya nga kapag ikaw ay may salita ng Panginoon, mas lumalaki yung pag-asa mo sa buhay mo, yung tiwala mo mas lalong tumatatag sa Panginoon. Isa yan sa mga binahagi ko nung nakaraang linggo na trust in the Lord. Yung pagtitiwala mo sa Diyos. Na dapat mas lumalaki, tumatatag, lumalawak, no? Kasi sa buhay natin, marami tayong pinagkakatiwalaan, pero isa sa buhay natin na dapat natin pagkatiwalaan ay ang Panginoon. At sa pangangaral naman, ang Diyos ang dapat nating itaas. Kaya nga muli, I hope na yung salita ng Panginoon sa buhay po natin ay magre-reflect, magre-rema sa puso natin na sa pangangaral. Napakahalaga ng may focus ka, may marunong kang makibagay sa lahat ng tao, may pagsasakripisyo kang ginagawa. Alam mo yun, malaking impact yun sa Panginoon, malaking credit yun sa Panginoon kasi sa Kanya mo ginagawa, hindi naman sa tao eh. No? Kaya nga sa buhay natin bilang mga nakakilala sa Panginoon, may salita ng Panginoon. Hingin natin kay Lord, pag-pray din natin kay Lord na bigyan mo ako ng lakas ng loob para maibitaw ko tong dinadala kong word mo. No, gusto ko ring maturuan, maisalita or maibahagi sa barkada ko, sa kaibigan ko, sa classmate ko na nakakadanas ng mga iba't ibang pagsubok. Lord, tulungan mo. Ganun eh. Isa sa mga dati kong prayer yun na alam mo yun, yung bigyan niya ako ng lakas ng loob para ma-share ko yung Word of God. Kasi nababasa ko palagi sa Biblia na napakahalaga pala na nakakapagbabahagi ka ng salita ng Panginoon. Kasi isa tayo. Tinulad tayo sa isang asin. Dapat ikaw ay nalalasahan. Kaya nga sa buhay natin, bilang mga mananampalataya sa Panginoon, kailangan natin ng word ng Lord. Meron tayong ginagawa sa word ni Lord. Pinapangaral natin 'to, kinakalat natin, no? May mga struggle man sa buhay natin. Huwag nating hayaan na hindi natin maibahagi sa iba yung salita ng Panginoon dahil siya nabahaginan mo ng salita ng Panginoon at ikaw na nagbahagi ng salita ng Panginoon, parehas kayong pagpapalain ng Diyos. Amen? Kaya nga, sa oras pong ito, no, maging aral po sa atin, baunin po natin yung salita ng Panginoon. I hope na sa buhay natin ay talagang maghahari ang Panginoon. Kaya nga, muli, ay patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga lingkod ng Panginoon na nagsasakripisyo para mangaral, mag-evangelist, ibahagi yung salita ng Panginoon sa ano-ano mang dako ng mundo, ng lugar, no? Patuloy natin silang panalanginan, no? At bigyan ng mga malalakas na pangangatawan sa ating pong Panginoon. Sige, manalangin tayo. Lord, salamat po Panginoon sa oras pong ito na patuloy naniniwala kami, Panginoon, na ang inyo pong salita ay patuloy na mababaon po namin, magre-rema, Panginoon. Mai-apply po namin, Panginoon, sa buhay namin. At patuloy na, Lord, Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming puso. Na sabi mo nga sa mga salita mo na magkaroon kami ng pangangaral, pagkilos sa salita na meron sa amin, Panginoon. Patuloy namin itong maibahagi sa iba na nangangailangan din naman ng salita niyo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng lakas ng loob, lalo na sa mga, Lord, nahihiyang maghayag, Panginoon, mag-share ng gospel, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanila ng lakas ng loob para nang sa ganoon, Panginoon, ang pagpapala ay kumalat sa mga, Lord, nangangailangan. Kaya nga, Panginoon, ang salita mo ay kabusugan namin, spiritual na buhay, Panginoon. Kaya nga umaasa po kami, Panginoon, na ang salita mo ay patuloy naming mababaon, patuloy naming, Lord, mararanasan. Magkaroon kami ng focus, magkaroon kami, Panginoon, ng Lord,
makibagay sa lahat ng tao, Panginoon, na natuturuan, Panginoon, na sharean at magkaroon ng sakripisyo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya Lord, I hope, Panginoon, na ang salita mo, Panginoon, sa buhay namin ay kikilos. Ang Holy Spirit mo, Panginoon, ay kikilos at sasama sa amin. Patuloy mo kaming tulungan, patuloy mong proteksyonan, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, na naniniwala at nagtitiwala sa inyo. Ganon din naman, Panginoon, sa aming pong bansa na, Lord, sa Pilipinas. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na mamuno. Ikaw ang Diyos na mangialam dito, Panginoon, sa aming pong bansa. Dahil wala po kaming kakayanan, wala po kami, Lord, lakas para, Lord, mapagtagumpayan yung mga nangyayari sa aming pong bansa, Panginoon, na wala ka. Wala ka sa buhay namin. Kaya, Lord, ikaw ang Diyos na mangialam nito, Panginoon. Ibalik mo sa normal, Panginoon. Sa maayos, Panginoon. Bigyan mo ng kapayapaan yung aming pong bansa. Bigyan mo, Panginoon, ng, Lord, ng malakas. At, Lord, yung pag-ibig mo ay patuloy na mangibabaw sa mga tao, Panginoon, na nagtitiwala sa inyo. At ganun din naman, Panginoon, sa namumuno ng aming pong bansa, na Lord, patuloy na kasama mo sila, Panginoon. Patuloy na ikaw ang Diyos din na naghahari sa kanilang puso. Patuloy mo silang bigyan ng kapayapaan. Kung may kaguluhan, Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan. Kung may kahinaan sa kanila, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa pinakamababa na namumuno, Panginoon, sa mga barangay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na, Lord, na nakakakita ng kanilang puso, kung ano man ang kanilang karamdaman, pagalingin nyo sila, Panginoon. Lord, sa mga kapitan, Panginoon, lalo na sa barangay na ito, Panginoon, naniniwala kami na may great revival ka, Panginoon, na gagawin sa kanila, sa mga lingkod mo, Panginoon, sa mga, Lord, sa mga namumuno, Panginoon, sa bawat barangay. Umaasa po kami, Panginoon, na ang aming pong mga panalangin ay patuloy mong tinutugon, patuloy mong tinutupad, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Dahil yan din naman, Panginoon, ang gusto mo na may mangyari sa buhay namin, may mangyari sa lupain, Panginoon, na iyong pong pinaghaharian, Panginoon, Lord God. At ganun din, Panginoon, sa mga lingkod mo, Panginoon, sa mga pastor, sa mga evangelist, sa mga apostol, Panginoon, Lord God. Ikaw ang Diyos na nagbibigay parati sa kanila ng panibago at magandang revelation, Panginoon. Revelation sa buhay nila. Patuloy na ikaw ang Diyos, Panginoon, na magdagdag ng kanilang lakas, magdagdag ng kanilang, Lord, pananampalataya, upang nang sa ganun, Panginoon, mas magamit mo pa po sila sa kanilang buhay, yung pinagkatiwala mo sa kanilang, Lord, mga gawain ay patuloy mong palaguin, samahan, suplayan, Panginoon, yung kanilang mga kailangan, dahil ikaw ang Diyos na provider, na Lord, na hindi nagpapabaya sa buhay ng mga lingkod mong ito, Panginoon. Ganon din, Panginoon, sa mga workers ng simbahan, Panginoon, sa mga, Lord, pinagkatiwalaan mo, sa mga leaders, sa mga followers, Panginoon, sa mga, Lord, sa mga disciple, Panginoon, sa mga worship leader, Panginoon, Lord God. Ikaw ang Diyos na patuloy nilang maranasan sa kanilang buhay, matanda, bata, Lord, kabataan. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos sa kanila, magbigay ng revelation, Panginoon, ng tatag ng loob, Panginoon, Lord God, at bigyan mo sila, Panginoon, ng tapang ng loob para nang sa ganun yung kanilang mga naitatago na word, nalalaman, Panginoon, na word mo ay patuloy nilang magamit sa kanilang pamilya, sa kanilang kaibigan, Panginoon, sa kanilang kapitbahay, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoon, nang sa ganoon, Panginoon, ang inyo pong liwanag, ang inyo pong kabutihan ay patuloy na maranasan ng mga tao. Ganon din, Panginoon, sa Lord, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala, ay patuloy na ikaw ang Diyos na magbigay sa kanila ng liwanag, magbigay ng pag-asa, magbigay, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang buhay. Dahil alam ko po, Panginoon, na ang buhay namin ay patuloy na nakakaranas ng mga struggle, mga pagsubok, Panginoon.
para kami ay pahintuin, pero ikaw ang Diyos na nakasama po namin, nagtatanggal ng struggle sa amin, Panginoon. Binibigyan mo kami ng pag-asa, binibigyan mo kami ng malakas na, Lord, pananampalataya sa inyo. Kaya napagtatagumpayan po namin ang Lord, ang mga bagay na humaharang po sa amin sa paglilingkod at pangangaral sa inyo. Lord, umaasa po kami, Panginoon, na sa oras pong ito, ikaw ang Diyos na nakakarinig ng aming pong mga hinaing, Panginoon. At ikaw ang Diyos, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kapahingahan sa oras pong ito. At sa gabi pong ito, Panginoon, ikaw ang Diyos na sumama po sa amin hanggang sa aming pagtulog, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magbigay, Panginoon, ng dream vision, Panginoon, sa buhay namin, upang nang sa ganon ay lubos ka po naming maparangalan, lubos po naming maipangaral, Panginoon, ang inyo pong mga salita sa buhay namin. Lord, purihin ka, luwalatiin ka, at ibinabalik namin ang pinakamataas na kapurihan at kaluwalatian sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po, Mr. Christian Bansil, sa mabuting balitang ipinahayag mo ng ating Panginoon. At sa mura nyo pong edad, damang-dama po namin talagang nasa puso nyo na ang ating Panginoon. Sige po, magandang gabi po kay Rachel Villanueva, kay Cheche Hiner Villegas, mapagpalang gabi po. Kay Rachel May Lorenzo, magandang gabi po. Kay Ronald Santiago, mapagpalang gabi po. Kay Mr. Darwin Paxson, magandang gabi po. Kay Helen Sato, mapagpalang gabi po. Kay Yoli Balmayo Martin, mapagpalang gabi po. Kay Veronica Santa Maria, mapagpalang gabi po. Kay Jean Antonio, mapagpalang gabi po. Kay Rosalina Toscano, asawa po ng ating hepe, mapagpalang gabi po. At kay Ate Normie Masiklat, mapagpalang gabi po. Maraming salamat po, mga kabarangay. Pagpatuloy lang po natin ang ating prayer works at mag-tune in po tayo gabi-gabi. Huwag po tayong magsawa. Marami po tayong matututunan at lagi po nating isa puso ang Panginoon. Mapagpalang gabi rin po, Ate Cora Dasig. Nalit ka yata. Muli po, maraming salamat po sa atin. Sa ating lahat po. Lagi po tayong mag-iingat. Kapag sama-sama po, ay kayang-kaya. God bless Santa Cruz. Magandang gabi po.